Matapos ang nakakatakot na gabi sa Kyiv na bigong pabagsakin ng depensang panghimpapawid ng Ukraine ang anumang Russian ballistic missile, may lumabas pang mas nakakagulat na balita. Sa pagpupulong sa White House noong nakaraang linggo, personal na tinanggihan ni Donald Trump ang hiling ni Volodymyr Zelensky na bigyan ng Ukraine ng daan-daang karagdagang interceptor missiles para sa Patriot system. Ang pagtanggi ay dahil sa kakulangan na tinalakay natin sa nakaraang episode. Binanggit ni Trump ang kakulangan ng mga missile sa imbakan ng Amerika at sinabi, kailangan ito ng Estados Unidos para protektahan ang mga pasilidad sa gitnang silangan at sa mga bansa sa Persian Gulf habang may digmaan laban sa Iran. At ang pagtanggi ay hindi nangyari basta-basta. Ito ay kasabay ng gabi ng malakas na pag-atake ng missile ng Russia sa Kyiv na nadulot ng malaking pinsala sa Ukraine. Sa aktual, wala ni isang ballistic missile ang napabagsak. Sa parehong oras, tapat na inamin ni Zelensky na ngayong taon ang supply ng mga missile para sa air defense mula sa ating mga kaalyado ay bumaba ng ilang ulit kumpara noong nakaraang taon. Samantala, sinimulan na ng Russia ang malawakang pagsira sa mga bodega ng malalaking marketplace sa Ukraine at malinaw na handa silang magdulot ng tunay na makataong krisis. Sa kabilang banda, parami ang mga source na nagsasabing nagpapatuloy pa rin ang negosasyon tungkol sa pagbibigay ng lisensya para sa paggawa ng mga Patriot missiles sa Ukraine. O kaya naman, mismong Germany ang gagawa ng mga missile sa unang yugto para sa Ukraine. Sa madaling salita, sabay-sabay nating alamin ang tungkol sa masalimuot na isyung ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe na kayo ngayon sa YouTube channel na ito, pindutin ang subscribe button. Sige, tingnan nyo muna kung nakasubscribe na kayo mismo. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers. Kaya't lubos akong nagpapasalamat sa inyong pag-subscribe. Kaya ngayon, naglabas ang Financial Times ng nakakagulat na mga detalye kung paano muling tinalikuran ni Trump ang Ukraine. Noong Hulyo 29 sa Washington, hiningi ni Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky kay Donald Trump na ibigay sa Ukraine ang winter package ng interceptor missiles, Patriot. Ibig sabihin, maaga pa bago dumating ang taglamig, nakalimitang lumalakas ang pag-atake ng Russia sa sektor ng enerhiya. Humiling si Zelensky ng 300 missile, tig-100 sa bawat buwan ng taglamig. Ngayon, ayon kay ekspertong militar ng Ukraine at espesyalista sa komunikasyon, Sergei Flesbeskresnov, ng hukbong Ruso ay kayang gumawa at gumamit ng humigit kumulang 100 ballistic missiles bawat buwan para sa mga pag-atake sa Ukraine. Sa madaling salita, makatwiran ng hiling ng Ukraine na 300 missiles para sa taglamig, hindi lang basta-basta. Hindi lang basta namin hinihingi ang bilang na ito. At ayon sa Financial Times, ang pinag-uusapan talaga ay tungkol sa 300 karagdagang interceptor missiles. At si Trump ay tumanggi dito, ipinaliwanag niya ito dahil sa kakulangan na dulot ng kampanyang militar laban sa Iran. Sabi niya, kailangan ng Amerika ang reserba para protektahan ang sarili nilang pasilidad at kaalyado sa Persian Gulf. Ayon sa Reuters, mula sa 4 na source na pamilyar sa diskusyon, hindi pa natitigil ang pag-uusap ukol sa pagbibigay ng lisensya para sa sariling paggawa ng mga Patriot missile sa Ukraine. Tuloy ang negosasyon pero sarado sa ngayon ang aktual na paglipat ng mga handa ng misil. At dito, lumitaw ang mahalagang detalye. Lumalabas na humingi na ng lisensya ang Ukraine para gumawa ng missile ng Patriot noong administrasyon ni Joe Biden. Ibig sabihin, hindi ito bagong ideya na basta lumitaw. Ilang taon nang binabanggit ng Ukraine ang isyung ito, ngunit palaging nauuwi sa parehong hadlang. Ang mga Amerikanong tagagawa ay hindi handang magbahagi ng ganitong kasensitibong teknolohiya kahit pa sa mga kaalyado. Pero maging tapat tayo kung sa panahon ni Joe Biden ay naibigay ang lintik na lisensyang ito. Sa ngayon, ang Ukraine ay mismong gumagawa na sana ng mga Patriot interceptor na misil. Sana hindi na kailangan pumunta at magmakaawa kay Donald Trump para sa mga misil. Nakatayo lang ako na parang tanga. Ang init!
Tuloy. Ang mga subtitle ay ginawa ni Di Matorso. $304 na raang. Nakatayo lang ako dito, putang ina. Ang init, parang nasusunog ako, putang ina. Noong gabi ng Agosto 5, sa ikatlong beses sa isang linggo, muling naglunsad ng malawakang pag-atake ang mga sundalong Ruso sa Kyiv at Kyiv Oblast. Dahil sa pag-atake, isang tao ang namatay sa Kyiv at 24 pa ang nasugatan. Sa Obolon, tinamaan ng pag-atake ang isang mataas na tirahang gusali na nagliyab, pati na rin ang mga bodega, opisina at iba pang istruktura. Sa Desnyansky, may nasunog na bodega at may mga piraso ng missile na bumagsak malapit sa bahay. Sa Holosevsky District, nasira ang isang pribadong bahay at nagkaroon ng ammonia leak matapos tumama sa isang gusaling hindi tirahan. Sa kasamaang palad, may mga tao na naipit sa mga guho. Sa Kyiv Oblast, 14 na tao ang namatay dahil sa mga pag-atake at 27 ang nasugatan. Inatake ang lungsod ng Brovary at ilang mga baryo kung saan nagkaroon ng malalaking sunog sa mga lugar ng mga logistics at warehouse complexes, mga pabrika, mga establishmento ng kalakalan at iba pang mga pasilidad. Nasunog din ang mga logistics complexes sa Bucha District at mga negosyo sa baryo ng Kalinovka. Bago nito, paalala ko lang na lunsad ang Russia ng malawakang pag-atake gamit ang ballistic missile sa Kyiv at rehiyon ng Kyiv noong gabi ng ika-1 ng Agosto. Noon, 9 na tao ang namatay at mahigit 30 ang nasugatan. 13 gusaling tirahan na maraming palapag ang nasira, 4 na pribadong bahay, gusaling administratibo at hindi tirahan, isang estudyo ng pelikula, isang tindahan at mga sasakyan. Kaunti lang bago nito, noong ika-30 ng Hulyo, dahil sa pag-atake ng Russia na missile sa Kyiv, isang tao ang namatay at 2 pa ang nasugatan. Sa Kyiv Oblast, 5 tao ang nasugatan. Sa parehong araw, inatake rin ang Lviv at ang bayan ng Radushno sa Dnipropetrovsk Oblast. Sa huling nabanggit na lugar, 5 tao ang namatay. Isang pamilya ito kasama ang mga bata. Dito, gaya ng alam ninyo, makikita kahit paano pakinggan ang mismong matematika ng kakulangan ng mga misail para sa depensang panghimpapawid. Halimbawa, noong gabi ng ika-1 ng Agosto, 90% ng mga drone na inilunsad ay napabagsak ng sistemang panlaban sa himpapawid ng Ukraine. Pero pagdating sa mga balistikong misail, pumalpak talaga. Noong gabi ng Agosto 1. Noong gabi ng Agosto 5, sa kasamaang palad, walang nabagsak na ballistic missile ang Ukrainian Air Defense. At dito, gusto ko lang ipaalala ang kawalang isip ni Donald Trump na siyang naglagay sa Ukraine sa ganitong sitwasyon. Para may kumpara ang problema, noong unang mga araw ng paglala ng sigalot na kinasasangkutan ng Iran, noong simula ng Marso, ang Estados Unidos at mga kaalyado ay gumastos ng daan-daang mga interceptor ng THAAD at opisyal na higit sa 800 Patriot interceptors. Kahit na ang Estados Unidos ay gumagawa lamang ng kaunti higit sa 600 mga misil na PAC-3 sa loob ng isang taon. Noong panahong iyon, nagbigay ang Estados Unidos sa Ukraine ng halos 70 Israeli na mga PAC-2 na interceptor na tinanggal na sa serbisyo, ibig sabihin ay luma na ang mga misil na ito. Ipinaliwanag ng military advisor na si Sergei Beskresnov, kilala bilang Flash, kung ilang ballistic missiles ang kayang iputok ng Russia sa Ukraine bawat buwan. Ipinapakita nito ang laki ng problema hindi lang sa ilang gabi, kundi sa buong digmaan sa kabuuan. At kinukumpirma ng kanyang pagtataya na ang kasalukuyang mga pambobomba ay pasok sa patuloy na tumataas na trend ng paggamit ng ballistic missiles. Naintindihan ng mga Ruso na kailangan gumamit ng ballistic missiles dahil hindi kayang ipagtanggol ng Ukraine ang sarili nito laban dito. Ayon kay Flash, kaya magpakawala ng Russia ng humigit kumulang 100 ballistic missiles kada buwan laban sa Ukraine. Hindi lang mga residential area ang tinatamaan. Nitong gabi, tinamaan din ang malalaking civilian na pasilidad gaya ng mga bodega ng Epicenter, Nova Posta at Rosetka. Nasira ang mga bodega at produksyon ng mga retailer at makikita nating lumipat na ang Russia sa pag-atake mismo sa mga bodega at lohistika. Ayon kay Flash, ito ang kanyang sinabi. Ngayon, hindi na pinipili ng mga Ruso ang inaatake, pati bodega ng pagkain at materyales sa konstruksyon ay binobomba, mga retail na tindahan, produksyon na pasilidad. Sa kasama ang palad, magpapatuloy pa ang ganitong pag-atake.
Kaya mga kaibigan, malinaw na dapat baguhin ang lahat ng channel ng lohistika sa Ukraine. Ibig sabihin, hindi dapat magkaroon ng malalaking bodega. Dapat maximum ang pagkakahiwa-hiwalay. Ito na ay usapin ng kaligtasan. Para madali lang, bigyan ng lisensya ang Ukraine para gumawa ng mga Patriot na misil na pangharang. Pero may komplikasyon dito. Ibinunyag ng media ang detalye ng planong simulan ang produksyon ng mga missile na PAC-3 sa Ukraine. Habang tinatanggihan ang mga handang missile, tuloy pa rin ang diskusyon tungkol dito. Kung paano magagawa ng Ukraine ang mga ito sa hinaharap. Ayon sa Reuters, ang mga tinitingnang opsyon na yon ay kinabibilangan ng paggawa ng ilang bahagi ng mga Patriot na missile sa Ukraine at pagkatapos ay buuin ang mismong missile sa Germany. Ang pangalawang opsyon ay ang pagsali ng Ukraine sa kasalukuyang programa ng Amerika at Europa sa paggawa ng mga Patriot interceptor missiles o kaya naman ay bigyan ng pagkakataon ng Kyiv na gumawa ng mas murang bersyon ng missile na PAC-3. Ito ang sinasabi ko sa mga nakaraang episode na ayaw ninyong ibahagi ang pinaka-advanced na teknolohiya ng missile na PAC-3. Kung ganon, ibigay ninyo ang tinatawag na export version. Ibig sabihin, mas mura ito, mas simple, pero kaya pa rin itong harapin ang ballistic na mga banta. Sinabi ng kinatawa ng Trump administration na pinag-aaralan ng US ang mga posibleng direksyon ng hinaharap na kooperasyon sa larangan ng industriyang pandepensa kasama ang Ukraine. Binigyang diin na dapat isaalang-alang ang proteksyon ng teknolohiyang Amerikano sa anumang kasunduan. Ayon sa mga source, ang pinakarealistikong opsyon ay ang paggawa lamang ng mga bahagi sa Ukraine at ang final na pagbuo ng kumpletong missile ay gagawin na sa Germany. Kahit na magtagumpay sa pag-abot ng kasunduan, hindi pa rin agad makakakuha ng mga bagong missile ang Ukraine sa malapit na panahon. Ayon sa mga source, kadalasang tumatagal ng hindi bababa sa 3 taon ang pagsisimula ng bagong linya ng produksyon matapos mapirmahan ang kasunduang lisensya. Ito ay kwento para sa malayong hinaharap, pero alam niyo naman, kailangan na ang mga missile ngayon. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye na nasa description ng video na ito. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.